Mga Inday, luto vlog serye tayo ngayon. Magluto tayo ng pasta. Lagyan natin mantika yung mainit na tubig para hindi sila magkadikit-dikit. Maghanap tayo ng tirang pasta at isalin na natin yan sa bago. 5 minutes lang yan, lulutuin natin ang pasta. Ito nga pala yung gagawin kong pasta, tarako pasta. Sobrang sarap niya. Ang lasa niya ay parang dayok. Charot! Turuan ko rin sa inyo kung paano ko bubuksan yung plastic ng pasta para naman siya ay magamit din na pangsaragan. Sa gilid nyo hiwaan o guntingin, wag doon sa taas kasi mahirap pagsara pag sa taas. Sa ganitong paraan ng inyong pagbubukas ng inyong pasta sa plastic ay madali mo siyang isara ulit. Habang pinapakuluan natin ang ating pasta ay maghimay-himay tayo ng mga gulay or maghihiwa tayo ng mga gulay. Kasi pagkaluto ng pasta ay susunod na natin ang pagluluto ng gulay. So multitasking na naman tayo mga zay. Ito yung mga nahiwa kong gulay at maghihiwa na rin tayo ng mga sibuyas at saka bawang. Kalahating sibuyas lang ang gagamitin dahil ay masyadong malaki ito, malaki pa ito sa akin. At isang bawang lang din gagamitin natin dahil mas malaki pa din ito sa atin. Tapos pukpukin natin para lumabas naman ang iyong mga katas. Luto na ang ating pasta kaya ililipat natin sa lagayan at patutuluin natin yung excess water. And then palalamigin muna natin dyan kasi mainit naman siya na mainit. Mamaya natin balikan yan. Palalabasin muna natin itong mantika at dyan tayo magigisa ng mga sibuyas at saka bawang. So ito ay malamig na ang ating pasta. Ay atin na yung titimplahan. Ito ay instant na tarako pasta kung tatawagin. Ito ay itlog ng isda. Kaya yung lasa niya ay lasang dayok. Charot lang. Pero parang lasang dayok siya na parang lasang bagoong. Pero masarap. Hindi lang sauce ang nakalagay sa loob ng pakete. May nakalagay din siyang pang toppings. Ito yung sauce. Imikos-mikos natin yan para makoat lahat ng pasta. Pagkatapos ay bubuksan natin yung pang toppings niya. Ang pang toppings pala ay seaweeds or nori na naka-slice na. Bubuhos ko rin siya sa ibabaw dyan. Tapos imikos-mikos ko na rin. Ito ay ready to eat na. Tapos ilagay natin sa magandang lagayan. Kasing ganda ng nanonood. Ayan, ilagay natin sa magandang lagayan. Tapos punta na tayo dun sa kabilang pagluluto natin ng gulay. Yung karne ay naglabas na siya ng katas o mantika. Pwede natin ilagay ang ating bawang at saka sibuyas. Mikos lang natin dyan at maglagay na rin tayo ng mga panimpla dyan. Yung panilagay ko ay cooking alcohol. Naglagay din ako ng gitchin. Naglagay din ako ng salt and pepper. Naglagay din ako ng oyster sauce. And then naglagay din ako ng pampabango. Konting sesame oil, yan ay pampabango. At naglagay din ako ng konting tuyo. Mikos-mikos hanggang sa magkamikos. Tapos ilagay na natin yung ibang mga gulay na medyo matitigas. Pagkalagay, mikos ulit and then tatakpan na. Lutuin ko muna siya ng mga 4 minutes. Hindi pa luluto. Isisimmer ko lang yan kasi maglalagay pa ako ng ibang gulay dyan. Habang hindi pa natapos yung oras ng ating kalan ay maghuhugas tayo. Ganon talaga, multitasking nga. Maghuhugas hanggang sa matapos yung mga hugas. Ganon talaga, habang hindi pa naluluto yung niluto natin ay maghuhugas tayo para hindi naman tayo matambakan. After 4 minutes na ay bubuksan ko na at ilagay ko ng ibang gulay. Yung toge ay ilalagay ko. Segundo lang ang luto nito kasi madali lang naman talaga magluto yan. Lasug-lasugin ko lang kasi may maliliit pa ako mga anak. So luto na yan actually. And then sunod natin gagawin ay gagawin natin yung avocado shake. Kasi yung avocado malapit na rin siyang masira. Sayang naman. Kaya tatanggalin na lang natin yung sira tapos ay gagawin natin siyang shake. Fresh milk lang ang nilagay ko at saka konting asukal. Tapos i-blender na natin yan. Dahil tumutunog ang blender, siguradong may lalapit ito sa kusina. Siguradong sigurado yan. Paborito niya ang avocado kahit dahil oras na yan ng hapunan, alas 6 na ng hapon, tapos na rin ako nakapagluto, kaya kakain na kami ng hapunan. Bye-bye!